Dahil siya lamang dapat ang ating paglilingkuran, wala nang iba. Amen. Mabuti ang ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Pagbati sa ating lahat, sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid, at nawa tayo ay nasa mabuting kalagayan. Okay ka lang ba? Sabihin mo sa katabi mo, okay ka lang ba? I hope okay ka lang. Amen. At ang Diyos ang gagawa ng lahat, mga kapatid, sa ating mga buhay. Kaya dapat okay lang tayo, mga kapatid. Amen. Ngayon pa ba tayo malungkot? Nagtagumpay tayo, mga kapatid. Pinagtulong-tulungan ako ng demonyo, pinagtulong-tulungan ako ng mangkukulam. Yung iba, ayaw pang tumigil eh. Marcel, yung iba, ayaw pang tumigil niya. Brother Jose, no? Brother Jose, yung iba, ayaw pang tumigil. Mga kapatid, diyan yung makikita na totoong mas makapangyarihan ng Panginoon natin. Amen. Hallelujah. Kung totoong may kapangyarihan ng kaaway, matagal na po tayong wala sa Panginoon. Hallelujah. Ngunit totoo ang salita ng Panginoon, the gates of hell shall not prevail against the church of the Lord Jesus Christ. Salamat sa Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Sa aming mga bisita, mga kapatid, Agyamanap, nakikita namin ito noon, dumadaan dito, di ba? No? Dumadaan ka dito noon. No? Pero ngayon lang siya naka-attend, no? Salamat sa Panginoon. Kaya puri ng Panginoon. Welcome kayo, kapatid. No? Taga-Visayas kayo? Hindi, Bulacan talaga. Bulacan. Tagalog. Pasensya nyo na yung worship leader natin, Ilocano, no? Nasa Ilocos kasi tayo. Pero kung mag-alala, taga Central Luzon din ako, taga Zambales ako. Ang problema lang, Ilocano din ako. Pero magtatagalog tayo dito, mga kapatid. Amen. Welcome po kayo, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Amen. Parang maraming nandito na wala nung Sunday mga kapatid, sayang. Mga kapatid, nandito si Bishop, nandito ang mga leaders, at masarap sa pakiramdam na mayroon tayong makasama, mga kapatid. Hindi kagaya noon, parang wala akong kasama noon eh. Ako yung pinagkakaisahan, mga kapatid, paboritong-paborito. Ngunit salamat sa Panginoon na tayo ay mayroong mga ganyang namiminuno sa atin. Masayang-masaya sila pag may nababaptize tayo, mga kapatid. Pag mayroong mga kasiyahan, tagumpay, masaya sila, mga kapatid. Dahil madaling makipaglungkot pag kabiguan eh. Madaling makipaglungkot, pero ang totoong ugali nakikita, kaya mo bang makipagsaya sa tagumpay ng iba? Nasubukan ko na yan dito eh. Nung binugbog ako ng demonyo at ng mangkukulam noong February, ang daming nakikilungkot sa akin. Ito ang tuwa yata na malungkot ako noon, Brother Joseph. Madaling makilungkot. Madali. Pero ang tanong, nung nakabangon na, mga kapatid, kaya mo bang makipagsaya sa tagumpay ng iba? Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Ang pastor ninyo dito ay masaya kung kayo ay magtagumpay sa buhay ninyo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya magtulungan tayo na maabot natin ang ating ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. At ibigay natin ang best natin ngayon, mga kapatid, huling Sunday ng taon na ito. Isipin natin ang Panginoon lalo na. Mahalin natin ang Diyos lalo na. Sa puso natin at sa buhay ang mga salita ng Panginoon, mga kapatid. At lagi tayong mauuhaw sa presensya ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay na ito. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah!
Praise God, praise God. Sa lahat ng tagumpay, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, mabuting Diyos. We give you glory, Lord. Hallelujah. At sa darating na 2026, Panginoon, hallelujah, sasalubungin namin ang pasasalamat. Hallelujah. Dahil ikaw ay Diyos na tapat, ikaw ay Diyos na mabuti, dakilang Ama, purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sa mundong ito, mga kapatid, wala nang ibang pinakamaganda sa pakiramdam ng lingkod ng Panginoon kung hindi ang maglingkod sa Panginoong Diyos. Sana ganun din kayo. Dahil matatapos ang buhay natin dito sa mundong ito, may hangganan. Kaya nawa ay gamitin natin yan. Okay? Kung walang plano sa iyong Panginoon, bata ka pa lang, nakunan ka na eh. Hindi lahat ng pinagbubuntis, pinapanganak. Sino napadas mo, nakunan? Sino nakaranas ditong makunan? Nakunan ng camera na lang, no? Camera na lang, puro selfie ngayon eh. Pero marami tayong alam na nakukunan. Pero salamat sa Diyos, nabuhay tayo. Di ba yung iba 3 months pa lang, nanganganak na eh. 3 months pa lang, 2 months pa lang, nanganganak na. At paglabas doon ay walang buhay na yun, mga kapatid. Mamamatay yung bata. Yung minsan nga, yung 8 nga, minsan di pa nakakasurvive. Yung 7 daw, pwede pa. Pero nabuhay tayo. Ibig sabihin, mayroong layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Tapos nung nabuhay tayo, nagkasala tayo. Uminom, nagbisyo, gumawa ng mga kasalanan. Nung nabuhay tayo, tingnan ninyo. Pero may plano pa rin ng Panginoon. Bakit? Buhay pa rin tayo. At ang maganda dyan, tinubos pa rin tayo ng Panginoon at pinatawan. Rachelin, kung walang plano ang Diyos sa atin, wala na tayo. Ay sabi mo sa katabi mo, buhay pa tayo, may plano pa ang Panginoon sa atin. Amen. Sige, sabi mo sa katabi mo, wag kang maya. May plano pa! Yung magkasintahan, tuwang-tuwa eh. Sabi, may plano pa ang Panginoon sa atin. May plano pa, mga kapatid. Amen. Salamat sa Diyos. Pero ang kulang ito, kailangan may plano din tayo sa Panginoon. Ayan. Dahil kung siya lang ang may plano sa atin, marami pa rin mga taong napapahamak. Pupunta sa impyerno yung iba dahil hindi naglingkod. Dahil Diyos lang ang may plano. Ang gagawin natin, magplano din tayo. Amen. Na maglingkod patuloy sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Ngayong huling linggo ng taon ng 2025, amen. Buksan natin ating Biblia sa aklat ng 1 Samuel chapter number 24. Ito ay isang istorya na medyo nakakalungkot, pero sa dulo ay salamat sa Panginoon. Maganda naman lagi sa Panginoon, mga kapatid. Kaya pag magbabasa kayo ng Biblia, lahat ng tauhan o karakter sa Biblia, lahat ng lingkod ng Panginoon ay dumadanas yan sa pagsubok. Mas gagamitin ng Panginoon ng dakila, mas malaking pagsubok. Ayan. Kaya kabahan kayo dun sa mga tao na kahit anong gawin sa kanila, nakatayo pa rin sa pananampalataya. Mga kapatid, sumasa kanila ang Diyos pag ganon. Hindi kagaya ng iba, kurutin mo lang, wala na. Tignan mo lang, wala na. I-correct mo lang, wala na. Pero yung mga taong pinagkakaisahan, mga kapatid, at nandyan pa rin, ay merong Panginoon sa buhay nila, mga kapatid. At ito po ang isa, mga kapatid, nating pag-uusapan, si Haring David. In the book of 1 Samuel, gusto kong basahin, tamang-tama, ano? Tamang-tama. Alam mo, pag nagbabasa ako dito at nagbibigay ako ng pamagat,
English. Pero mga kapatid, nung dumating si kapatid natin from Bulacan, Tagalog lahat, pati pagbabasa. No? Kaya alam ng Panginoon, may darating dito na Tagalog, mga kapatid. Kahit title, magugulat kayo, Tagalog. Magaling ang Diyos, mga kapatid, no? Amen. Ihanda natin mga puso habang babasahin natin ang ating teksto. Amen. Sa pangalan ni Jesucristo, sumatin ang kapayapaan at kagalakan ng Diyos. 1 Samuel chapter number 24, beginning in verse 1 up to verse 7. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. At nangyari nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Pilisteo, na nasaysay sa kanya na sinasabi, narito, si David ay nasa ilang ng Engedi. Mga kapatid, para maintindihan ninyo, hinahunting ni Haring Saul si David. Papatayin niya. Okay? Si David ay, siya kasi yung papalit. Siya yung hahalili. Hindi pa namamatay si Saul, inanoint na si David na papalit kay Saul. At nabalitaan ito ni Saul, and then nang magkagayoy, kumuha si Saul ng 3,000 piling lalaki. Tanyo, isang tao lang yung hinahanap niya, pero pag yung tao ay kasama ng Panginoon, mga kapatid, kinakatakutan. Kita niyo yan, ha? Nung nalaman nilang nasa Engedi si David, mga kapatid, ay kumuha si Saul ng 3,000 piling lalaki, chosen soldiers sa buong Israel, at yumaong inusig si David at ang kanyang mga lalaki sa mga bundok ng mailap na kambing. At nang siya'y naparoon sa mga kulungan ng kawalang sa daan, na kinaroonan ng isang yungib, ay pumasok si Saul upang takpan ang kanyang mga paa. Hindi nila alam, mga kapatid, si David nga at ang kanyang mga tao ay tumatahan sa pinakaloob na bahagi ng yungib. Noong yung mga naghahunting, nagpahinga sa loob ng kuweba, hindi nila alam yung hinahunting nila si David nandoon sa mas malalim na part ng kuweba. Okay? At sinabi ng mga tao ni David sa kanya, sabi ng mga kasama ni David, narito, ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo, narito aking ibibigay ang iyong kaaway sa iyong kamay, at iyong gagawin sa kanya kung ano ang mabutihin mo. Nang magkagayoy, tumindig si David, nung kinausap siya nung lingkod niya, at pinutol sa nalihim ang laylayan ng balabal ni Saul. Robe yun sa English. Bakit balabal, no? Robe. Imbis na patayin ni David si Saul, pinutulan niya yung laylayan ng robe. Binawasan niya. Nanguha siya ng part, mga kapatid. At nangyari pagkatapos na nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal. Tingnan niyo, ha, hindi niya sinaktan si Saul, pero yung puso niya, sabi niya, ang hirap pa rin, parang may ginawa pa rin siya kasi doon sa hari. Okay? At kanyang sinabi sa kanyang mga lalaki, huwag itulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon. Magkaibang Panginoon ito, mga kapatid, ano? Magkaibang spelling. Yung isa malaking capital P, yung isa maliit. Yung isa tumutukoy sa Diyos, yung isa tumutukoy kay Saul. Dahil alam ni David na pinahiran ng langis ng Panginoon si Saul, na aking iunat ang aking kamay laban sa kanya. Yamang siya ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Naintindihan ni David na hindi ko pwedeng saktan, gantihan ang tinawag, pinili ng Panginoong Diyos.
At sabi dito sa verse 7, sa gayoy, pinigilan ni David ang kanyang mga tao ng mga salitang ito, at hindi niya sila binayaang bumangon laban kay Saul. Hindi sila lumaban. At tumindig si Saul sa yungib at nagpatuloy sa kanyang lakad. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayong lahat ay manalangin, iyuko natin ating mga ulo, isipin natin ang Panginoon, isipin natin ang ating narinig, at hilingin natin ang Diyos na pagkaluban tayo ng kaunawaan, sapagkat sa sarili po natin ay wala tayong magagawa, mga kapatid. Hallelujah. Diyos na mabuti at dakila, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Sa aming nabasa at narinig na salita mo, Panginoon, na tunay ang sinabi mo, Diyos, na hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain, kung hindi kami ay nabubuhay sa mga salita mo, Panginoong Diyos. Lord, dalangin ko ang salita mo ay magpakain ng aming espiritu at mga kaluluwa sa araw na ito, Panginoon. At bigyang pagpapahalaga ng iyong mga anak, lagi na ang iyong mga bilin. Panginoong Diyos, basbasan mo ang bawat isa, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng tamang espiritu kagaya ni David, Lord, upang manahan sa buhay namin ang dakila mong kalooban, dakilang Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang bawat isa ay maunawaan ang mensahe mo sa araw na ito, O Diyos. Sapagkat ikaw ang Diyos na nakikipag-usap, ikaw ay buhay, ikaw ay makapangyarihan, Panginoon. Dakila ka mang banal habang kinakalagan namin ang kapangyarihan ng salita mo na magministeryo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Magsilbing pagpapala ito sa aming mga buhay. Ang tinig ng dakilang pastor namin ng Jesucristo, aming Panginoon, ang siya nawang marinig, Panginoon, sa aming mga espiritu at kaluluwa, upang magkaroon ng direksyon ng aming mga buhay, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon. Magsalita ka, Panginoon Diyos, sa aming mga spiritual na pamumuhay. Maghari ka, maghari ka. Tulungan mo kami, Panginoon, upang uwi kaming pinagpala sa araw na ito. Ang bawat puso ay iyong buksan, Panginoong Diyos. At anumang salita na nagmumula sa kaaway, Panginoon, na aming narinig, hallelujah, ay sinasaway ko sa makapangyarihang pangalan ng Jesucristo. Ang salita ng Diyos ang maghahari sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, Lord. Hallelujah. Ingatan mo, mga kapatid na wala dito, upang makasama namin sila sa unang Sunday ng taon ng 2026. Salamat sa buhay at tiwala na pinagkaloob mo sa amin sa taon ng 2025. Patuloy ka naming paglilingkuran sapagkat ikaw ay tapat at mabuting Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kagandahang loob. Ikaw ang Diyos ay hindi nagbabago, na aming tinatanaw sa mga darating na panahon, na ikaw pa rin ang mananatiling Panginoon na mabuti at dakila, tapat, na siyang mag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat. We claim all these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sabihin natin in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Sabihin mo, makinig tayo. Amen. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, December 28, 2025, ang huling Sunday ng taon ng 2025, ay merong pamagat na nagsasabing, kahalagahan ng may katas-taasan sa buhay ng tao. Okay? Kailangan mong maintindihan ang kahalagahan
ng kataas-taasan sa buhay ng isang tao. Purihin ng Panginoon. God bless you. Pwede na kayo makaupo. Pagpalain tayo ng Panginoon, maging mga kapatid natin online. Amen. Hallelujah. Minsan pang palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Yung palakpak para sa Diyos. Hallelujah. And put your ballpen down, put your pencils down. Hallelujah. Palakpakan natin at sambahin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Because the Word of God is powerful, mga kapatid. Hallelujah. Si David, para sa kaunawaan ng lahat, ay bata pa lang ay naglilingkod na sa Panginoon. Siya ay umaawit kahit walang nakakakita doon sa bukid. Kasamang mga tupa ay naroon siyang inaawitan ang Panginoon, mga kapatid. Siya ay mananamba sa Panginoon. Amen. Gusto mong mapalapit ang Diyos sa buhay mo, kailangan ikaw ay maging mananamba sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nung medyo hindi na maayos yung leadership ni King Saul, na pinili din naman ng bayan ng Israel at pinahiran ng Diyos ng langis para maging unang hari ng bayan ng Israel, noong hindi na maayos ang kanyang paglilingkod, ang Panginoon ay pumili ng kahalili ni King Saul. Nakaupo pa si Saul sa trono, ang Panginoon ay pumili na. At alam ninyo, hindi nahirapan ng Panginoon na pumili ng kapalit. Amen. Dahil alam niya ang taong pipiliin niya. Alam niya ang taong ipopromote niya, mga kapatid. Yan ay walang iba kung hindi ang taong mananamba sa Panginoon. Na kahit bata pa si David, wala pa siyang tagumpay sa buhay, wala pa siyang maraming experience, pero sa kanyang musmos na edad, siya ay mayroong lagi ng pagsamba sa puso niya, mga kapatid. Kaya walang ibang tinitignan ng Panginoon sa kanya kung hindi ang kakayahan niya na sumamba sa Panginoon. Dahil kung pinili ka ng Panginoon, hallelujah, kaya kanyang bigyan ng kakayahan at kapangyarihan maging sino ka man, mga kapatid, hallelujah, sa mundong ito. Kailangan mo lang maging mananamba sa Panginoon. Hallelujah. At ang Diyos ay makapangyarihan para ikaw ay kanyang tulungan, mga kapatid. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Dahil sawang-sawa na, kapatid, ang Panginoon sa mga tao. Tumatawag lang sa Diyos pag may problema. Yan. Ang tao, hindi mo na utusan yan. Pag may problema yan, Panginoon, umiiyak pa, mga kapatid. Pero ang gusto ng Panginoon, malapit pa rin yung puso natin sa Kanya kahit wala tayong problema. Ganun dapat tayo, mga kapatid. Kaya nung ipopromote ng Panginoon si David, tingnan ninyo, ang Diyos ay gagawa ng paraan. Tingnan ninyo, tingnan ninyo. Hindi pwedeng maging hari yung walang dugo ng hari. Kaya nung sumugod si Goliath, mga kapatid, ang sabi ni Saul, kung sinong makakapatay sa higante na yan, ay mapapangasawa niya yung anak ko. Tingnan ninyo, mga kapatid. Si David, hindi niya tatayong hari. Kalimitan ang rule, kalimitan sa mga tao, ang mga hari, ang mga prinsipe, magmumula lamang sa mga lahi ng hari. Pero ang Diyos, pag pinili ka ng Panginoon, laging gagawa ang Panginoon ng paraan. Basta kalooban ng Diyos, ang Diyos ay gagawa ng paraan, mga kapatid. Amen. At noong hinutusan ng ama niya, si Jesse, si David, sabi niya, punta ka nga doon kula kuya mo, yan, meron silang labanan, dalhin mo nga ito, makakanin, yan, para alam ninyo. Basta nakabalot yun. Sabihin ko na lang nakakanin para maintindihan natin, dalhin mo doon. At dahil si David, mga kapatid,
ay taong masunurin. Ayan. Tandaan nyo, maging masunurin. Bili, mayroong resulta pag ikaw ay masunurin. Mayroong nangyayari pag ikaw ay masunurin. Mayroong pagpapala kung ikaw ay masunurin. Ngayon, kahit bata siya, inutusan siya. Pumunta siya. Pumunta siya kahit bata siya, mga kapatid. Dapat sana sabihin mo, tatay, ayaw ko, bata pa ako, may labanan doon. Ba't ako pupunta? Pero dahil siya ay masunurin, sabi mo yung katabi mo, masunurin ka ba? Si pastor pa ba yung pastor mo? Kayong dalawa, excuse muna kayo. Si pastor pa ba yung pastor mo? Inang, ni pastor pa ilat at pastor mo? Talaga, salamat. Madaydayaw ti Apo. Amen. Susunod ka lang. Kung sumasayo ang Diyos, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ialala, mga kapatid. Kahit sino pa yung daraanan mo at sino pa yung haharang sa iyong daraanan, kung kasama mo ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, hindi ka niya pababayaan. Naabutan niya. Naabutan niya. Sabi ng Biblia, araw-araw lumalabas yung higanting si Goliath. Hinahamon yung bayan ng Israel. Sabi niya, huwag na natin paglabanin yung mga tao. Maglabas na lang kayo ng isang warrior yun dyan. Maglaban kami. Araw-araw. Tingnan ninyo yung bayan ng Israel. Nakakahiya. 40 days silang nagtatago, mga kapatid, doon sa higante. Kaya hindi kayo titigilan ng kaaway kapag tayo ay magtatago, mga kapatid. Pag hindi nyo haharapin yan, hindi kayo titigilan yan. Yan lang naman ang trabaho niya, namang takot. Takot na takot sila samantalang dumating si David. Hindi talaga nagkataon yun Siguro nakikita ng Panginoon nung unang araw na humahamon si Goliath, walang lumaban. Sabi nila, napapahiya ako sabi ni Lord. Hanggang sa umabot ng 40 days, hinahamon sila, tago sila. Ayan. Ayaw talaga ng Panginoon, yung mga takrot, walang manggagawa yung mga yan. Masyado mong mahal yung sarili mo, masyado mong inaalala yung reputasyon mo, wala kang tagumpay. Pag gano'n, tago sila ng tago, ang inaisip nila, safety yung sarili nila. Iniisip nila yung kalagayan nila lagi. Dumating na si David, kapatid, dumating si David. Narinig niya, hinahamon ni Goliath ang bayan ng Israel. Nung narinig niya, sabi ni David, sino yan na humahamon sa bayan ng Panginoon? Tingnan niyo, sino humahamon dyan? Bakit sino yan? Humahamon na yan. Sa bayan ng Panginoon. Alam natin yung istorya, mga kapatid. Siya yung humarap kay Goliath. At noong humarap siya kay King Saul, sabi niya, Hari, ako po ang lalaban dyan kung walang lalaban. Makinig kayong lahat. Kung hindi ikaw ang gagawa, mayroong ibang gagawa para sa Panginoon. Sayang. Sayang. Sabi siguro ng mga ibang soldier, sana ako na lang. Yung bata, tingnan ninyo basta willing ka, mga kapatid, na magpagamit sa Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon at magtatagumpay ka, mga kapatid. Naggabayan natin yung mga bata, hallelujah, dalhin natin sila sa gawain ng Panginoon. Pwede silang gamitin ng Panginoon, regardless sa kanilang mga edad. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Sabi ni Saul, ang bata-bata mo pa. Paano mo lalabanan yan? Sabi niya, si Goliath, bata pa lang yan, nakikipaglaban na. Ikaw ang liit-liit mo, batang-bata ka pa. Sabi ng Bible, approximately, he was 12 years old. Kalain mo yun? Sinong 12 dito? Sinong 12? Ni Will Ross, 12? 13 nansa? 12, ganun. Kalain mo, kalaban niya, higante. 12 years old. Huwag kang titingin sa sarili mo, kapatid. Ang tignan mo yung Panginoon na makapangyarihan sa lahat.
Hindi mo kaya kasi ang tinitignan mo lagi yung sarili mo. Pero kung titignan mo ang Panginoon, mga kapatid, kayang-kaya natin sa tulong ng Panginoong Diyos. Sabi ni Saul, paano mo harapin yan? Bata-bata mo. Oh. Ang sabi ni David, ako po'y nag-aalaga ng mga tupa. Una na, sabi niya. At sabi niya, pag merong aatake na leon, yun, yung experience ninyo, pwede niyong gamitin sa Panginoon. Pag may aatake na leon, pinagtatanggol ko yung mga tupa, aagawin ko sa kanilang mga bibig ang mga tupa. Pag may maataking oso, bear, hallelujah. Kaya dito sa atin, sabi ko, tinuro ko dito sa mga guide, tinuro ko sa kanila, dito hindi natin na-appreciate yung salitang pastor kasi dito wala namang ganun eh. Pag may alaga kang hayop dito, tinatali mo lang yung manok mo, yung kambing mo. Wala kasing bear, walang wolf, walang lion. Doon sa bayan nila, mga kapatid, sa Israel, sa ibang bansa, hindi sila ganon. Pag may alaga silang mga tupa, may alaga silang mga hayop, mga kapatid, binabantayan, may pastor. Dahil ang proteksyon ng mga tupa ay ang kanilang pastor. Dito walang halaga sa atin yun dahil ang alam ninyo, pag may pastor, trabaho niya lang yan. Trabaho niya yan. Hindi po trabaho ito, mga kapatid. Kung walang tupa na babantayan, walang pagpapastor. Amen. Pinagtatanggol ni David ang tupa. At ang sabi ni Saul, sige. Pero sabi niya, kunin niyo yung armor ko. Ibigay niyo sa kanya. Nung sinuot, di po pwede kasi bata nga rod. Hindi po pwede. Kahit yung espada, baka mabigat yun. Baka ganyan ang buhat. Mabigat. Kaya sabi ni David, ito na lang gamit ko ang gamitin ko. Kung saan siya sanay. Mga kapatid, isang tungkod at isang palsiit, yung tirador. Ganun ang tirador nila, ang akas niya. Amen. Yun na lang ginamit niya at pumili siya ng 5 makikinis na bato sa ilog. 5. Sabi ni Paul, mga kapatid, the rock was Christ. Amen. Ilang bato? 5? J-E-S-U-S, mga kapatid. 5 bato. Amen. Sabi ni Pablo sa Corinthians, the rock was Christ, mga kapatid, na sumusunod sa bayan ng Israel. Nung nakasagupan niya si Goliath, alam natin ang istorya, natalo niya. Amen. Pag tinawag ka ng Panginoon, sumunod ka lang, hallelujah, at ang tagumpay ay ibibigay ng Diyos. Tingnan niyo maigi, inutusan lang siya. Inutusan lang siya na magbigay ng kakanin sa kuya niya. Pero pag may plano ang Panginoon sa iyo, kagaya ngayon, hindi nyo naintindihan, parang aksidente lang. Amen. Doon pinahayag ng Panginoon yung kapangyarihan niya at nakita ng bayan ng Israel, nakita ng lahat ng Pilisteo na kalaban nila na sa batang yan ay sumasa kanya. Ang Panginoon nung tinirador niya si Goliath, tinamaan sa ulo, natumba. Walang espada si David. Ang ginamit ni David na espada, yung espada ni Goliath, pinutulan niya ng ulo, mga kapatid. Hallelujah. At natakot na, mga kapatid, ang mga kalaban ng bayan ng Panginoon. Amen. Kilalang kilala siya at nung umuwi sila, masayang masaya sila. Mahilig sila noon kung ano yung nangyayari, yun yung kinakanta nila parang mga Pilipino, mga kapatid, ang hilig kumanta ng kanta, pang uyaw, pang kantsaw, no? Nung pauwi na sila, sabi ng mga tao, kumakanta yung mga tao, kasama nung hari si David, sabi ng mga tao, si Saul nakapatay ng libo-libo, yehey, si Saul. Pero nung yung kanta na, sabi nung kanta, si David nakapatay ng 10,000. Sabi ng Bible, simula nung nag-iba na ang tingin ni Saul kay David. Yung kasing word na 10,000 sa English ay hindi mabilang. May kanta na 10,000 reasons, hindi lang 10,000 yun.
Ang ibig sabihin nun ay hindi mabilang. Kaya noong narinig ni Saul yun, they are chanting for the name of David more than him. Nag-iba ng tingin niya kay David, mga kapatid. At sa totoo lang, hindi talaga sumusunod to si Saul, sa salita ng Diyos at sa lingkod ng Panginoon. At ang nangyari, mga kapatid, dito na, mag-ingat kayo. Panginoon ang nagpapadala ng masamang espiritu kay Saul dahil iba na yung ugali niya. Nakikialam siya kay Samuel, na lingkod ng Panginoon, hindi siya sumusunod sa bilin ng Panginoon, at maging kay David, mga kapatid, ay meron siyang matinding galit. Alam niyo, sa demonyo yan, tandaan ninyo, kapag nagagalit ka ng walang dahilan, pansinin ninyo, ang daming nagagalit sa akin kahit wala akong ginagawa sa kanila. Ayan, demonic yan. Normal lang na magalit sa tao pag may ginawang masama, di ba? Pero pag hindi ka ginagawa ng masama, galit ka, ayan, yan yung mga nakulam. Tandaan niyo yan. Yung mga nakulam, galit sa tao na hindi naman sila inaano, pero galit sila. Mga kapatid, tumingin nga kayo dito, mga kapatid. Maraming hindi makatingin, Brother Jose, no? Marcel, niya inang. Yan, mga palatandaan na nakulam. Bantayan niyo yung mga kapamilya ninyo. Ba't galit na galit ka doon? Hindi ka naman inaano. Yan. Na ano ka na. Si Saul ganon. Si Saul ganon. Demonyo talaga yon, mga kapatid. Hindi maganda yon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi maganda yon. At pag ikaw ay may masamang espiritu, wala kang pupuntahan na maganda. Hanggang sa mamaya, iayayain niya si David na kakain. Mga kapatid, kakain sila. Pero maya-maya, habang kumakain, kumukuha ng sibat. Brad, kumuha siya sila, sisibatin niya si David. Warrior si Saul. Pero bakit hindi tinatamaan? Bakit? Si David ay merong pag-iingat ng Panginoon, mga kapatid. Simula noon, hallelujah, lalong nagagalit si Saul. Hinahunting niya lagi si David, hinahanap-hanap. Kaya dito sa teksto natin, mga kapatid, na binasa, yan, para maintindihan ninyo. Nung nabalitaan ni Saul na si David ay nandoon sa isang ilang, naghanda siya ng 3,000. Tingnan mo, takot siya kay David. Takot siya kay David, hindi dahil bata si David. Hindi dahil bata si David, alam ni Saul sa kanyang isip at puso na ang Panginoon ay sumasa kay David, mga kapatid. Amen. Kung meron dapat katakutan, yung tao, mga kapatid, na sumasa kanya ang Diyos. Huwag kayong matakot sa may mga masamang espiritu. Huwag kayong mga matakot sa mga mangkukulam, mga kapatid. Matakot kayo sa tao na alam ninyo na ang kamay ng Diyos ay sumasa kanya. Dahil kung ang Diyos ay sumasa kanya, walang pwedeng mangyaring masama sa kanya kung ang Diyos ay sumasayo. At salamat sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Ang Panginoon ay nasa kanyang bayan. Purihin ang Panginoon. Hinanting nila si David. At nung hindi nila mahanap, nagpahinga sila sa kuweba. Hindi nila alam nandoon sila David sa loob. May kasama si David. Amen. Huwag kayong makikinig sa mga solsol. Buti na lang si David, meron siyang kataas-taasang Diyos na kinikilala. May kasama doon si David. Sabi doon kasama niya, David, andun si Saul natutulog. Pinigay na siya ng Diyos sa kamay mo. Yan ang gumamit pa ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Mag-ingat kayo sa mga demonyo gumagamit ng Word of God. Jun, dapat iniiwasan mo na yun. Matagal na yun. Inawakan ka lang na demon possess. Mag-ingat kayo. Gumagamit ng Word of God. Sabi nung kasama ni David, sabi ng Panginoon, sabi pa ibibigay siya sa iyong kamay. Pag ibang tao yun,
Pero si David hindi ganon. Sa buhay niya ay merong kataas-taasang Diyos. Kaya napakahalaga na ikaw ay merong pinaglilingkurang kataas-taasang Diyos. Huwag mong ilagay sa iyong mga kamay. Eh, alam mo yung gumawa sa akin ng masama, bahala sila. Bahala sila. Alam kong mayroong kataas-taasang Diyos, mga kapatid. Hindi tayo ang gaganti. Sabi niya, binigay na siya ng Panginoon. Di ba sabi pa ng Panginoon, ibibigay siya sa iyong kamay. Okay, basta-basta makikinig. Mag-ingat kayo. Pinost ko yan sa Facebook. Hindi karapat-dapat pakinggan kahit sinong tao pa yan, kahit tatay mo pa yan, kahit anak mo pa yan, kahit nanay mo yan, kahit lolo mo yan. Pag ikaw ay ilalayo sa Diyos, ikaw ay ilalayo sa gawain ng Panginoon, at ikaw ay ilalayo sa tunay na lingkod ng Panginoon, huwag mong pakinggan yan. Amen! Mas maraming maitutulong ang Panginoon sa buhay mo kaysa kung sino mang mga tao, mga kapatid. Tandaan yan. Mas maraming maitutulong sa iyo ang Diyos kaysa sino mang mga tao. Kaya huwag kang pumayag na makinig sa mga taong wala ang Panginoon sa buhay nila. Pwede ba natin gawin yan, Brother Joseph? Amen. Tandaan mo yan. Kung lulukuhin ka na, sabihin mo, marami kaming maibibigay sa'yo, sabihin mo, mas maraming maitutulong sa akin ang Panginoon kaysa sa iyo. Hallelujah! Kaya ang gawin mo, sabihin mo, ikaw dapat ang sumama sa amin na maglingkod sa Panginoon. Huwag niyong pakinggan. Hindi sila karapat-dapat pakinggan. Kaya sabi ni David, anong ginawa ni David? Sinaksak niya si Saul? Hindi. Binawasan niya yung robe. Sabi niya doon sa mga alagad niya, wala akong karapatan na saktan ang pinahiran ng Panginoon. Nakalimutan nila yan. Akala nila sila lang yung pinahiran ng Panginoon. Wala tayong karapatan na saktan ang pinahiran ng Panginoon. Tandaan natin yan. Tandaan natin yan. Lalo na kung hindi tayo ginagawa ng masama. Si David, pinapatay na. Ginagawa na siya ng masama. Pero hindi pa rin siya nagiganti. Dahil alam niyo kung anong nasa isip niya? Hindi si Saul, kung hindi yung Panginoon na nagpahid ng langis kay Saul. Tingnan ninyo. Napakahalaga na may kinikilalang kataas-taasang Diyos sa buhay ng tao. Kaya yung mga taong nagpaplano paano masira, paano mangwasak ng buhay, paano maghiganti, hindi nila namamalayan, nauubos yung oras nila at panahon nila kakaisip na gumawa ng masama. Huwag mo nang isipin yun, hayaan mo na yun. Ang isipin mo yung buhay mo, yung pamilya mo, at higit sa lahat, ang Diyos na mabuti at tapat sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Kaya ang buhay ni David, mga kapatid, nung lumabas na si Saul, hindi natin binasa kanina, pag itutuloy natin yun, 1 Samuel 24. Nung nakalayo na sila, lumabas si David, umakyat sa medyo elevated na lugar, sabi niya, Amang Saul! Sabi niya. Oh. Nagulat sila. Si David, tinawag siya. Tinginan silang lahat. Nag-uusap sila. Ba't mo ako ginagawa ng ganito? Sige, nag-uusap sila. Tapos mamaya-maya, mga kapatid, pinakita ni David yung pinutol niya sa laylayan. Sabi niya, kita mo ito? Kung gusto talaga kitang saktan, kung gusto lang kitang patayin, ginawa ko na sana kanina. Pero sabi niya, i-check mo yung damit mo. Tinignan. May bawas. Ito yun. Pinakita niya. Yung tinanggal ni David. Dahil hindi talaga masama ang ugali ni David. Dahil siya ay may kinikilalang Diyos na kataas-taasan sa kanyang buhay.
Kailangan may kilalanin tayong katastaasan sa buhay natin. Para kahit anong gawin sa atin, mga kapatid, magtitiwala pa rin tayo sa Panginoon. Kung masama sila, hindi tayo magiging masama sa kanila dahil nakatingin tayo sa kataas-taasang Diyos, mga kapatid. So we say, praise the Lord. Kung sila man ay gumagawa sa atin ng masama, hayaan niyo sila. Basta mahalaga may kinikilala kang kataas-taasang Diyos. Sila ang masama, mga kapatid. Huwag natin gayahin ang ginagawa nila. Ang tingnan natin ang kataas-taasang Diyos na gagawa ng magagandang bagay sa buhay natin. Kung may kataas-taasan kang Diyos, hindi ka maghihiganti. At itong magandang nangyari kay David, isang araw, kahit maraming pumipigil, hindi lang si Saul, pumasok din, mga kapatid, si Ishbosheth, na anak ni Saul. Hindi si David kagad ang pumalit. Pero kahit anong gawin ng tao, pigilan ang tinawag ng Panginoon. Kung ang Diyos ay may pagkatawag sa iyo, kahit ano pang gawin ng tao, mga kapatid, hallelujah, isang araw si David ay nailuklok pa rin bilang hari sa bayan ng Israel. O purihin ang Panginoon sa kanyang dakilang lalim. Ayan, isulat nyo, number 1, kung ikaw ay may kataas-taasang Diyos sa buhay mo, mayroong direksyon ang buhay mo. Eh, siyempre, mayroong kataas-taasan, mayroong nag-guide. Kaya si David, kahit anong masamang nangyayari sa kanya, hindi siya nagpapadala. Mine-maintain niya yung tamang ugali niya dahil nagtitiwala siya sa kataas-taasang Panginoon. Gagalitin siya, aawayin siya, wala siyang pakialam, mga kapatid. Amen. Kaya may natutunan ako ngayon Billy, ang gusto kasi ng demonyo, magalit ka. Anger is devil's oxygen. Lumalakas ang demonyo, mga kapatid, pag may galit. Kaya naalala niyo yung mga pumunta ditong mga galit? Alam mo kung saan hindi makahinga ang mga demonyo? Kung mayroong kapayapaan. Hindi nyo napapansin nung nakikita nila akong hindi ko sila pinapatulan at naglilingkod tayo sa Panginoon, lalo lingkod dito, lingkod doon, gawain dito, gawain doon. Tingnan niyo, hindi pa rin sila titigil dahil gusto nilang alisin sa akin yung kapayapaan. Dahil yan ang gusto nila. At hindi sila makahinga pag nakita ka nila. Inaaway ka nila pero ikaw ay relax pa rin na nagpupuri. Hindi ka nag-aalala, mga kapatid. Dahil ang gusto kasi ng demonyo yung mukha ka ng kawawa. Walang kapayapaan. At lagi kang naapektuhan ng paligid. Hallelujah. Huwag tayo magpapadala. Amen. Kung ikaw ay mayroong kataas-taasan sa buhay, hayaan natin sila. Alam mo, God is in control. Hallelujah. Amen! Hindi tayo nag-aalala kahit ano pa mang karamdaman, kahit ano pa mang ibato sa atin. Ang alam natin, God is in control. Hallelujah! At huwag tayo magplano ng masama kagaya nila. Ang daming ipaplano, di mabuti na lang, di ba? Magplano tayo ng mabuti, huwag masama. Yung iba, ganito para masira sila. Ganito, para mawasak sila. Ito, para mahirapan yung gawain. Huwag tayong sasama. Yan. Tulungan tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kung mayroong kang kataas-taasan sa buhay mo, may direksyon yung buhay mo, kapatid. Kailangan natin ang Diyos na kataas-taasan sa buhay natin. Ha? Kayo na ba? Nakasal na kayo? Guguluhin kayo ng kapwa. Kaya pag magpapadala kayo, aawayin mo yung partner mo. Maghihiwalay kayo. Yan ang gusto ng kaaway. Amen. Hindi niya kalooban yan dahil ang pamilya ay kalooban naman ng Diyos. Pero pag ikaw ay may kataas-taasan sa buhay mo, alam ko, yung asawa ko, hindi yan pababayaan ng Panginoon. Hindi ka nagpapadala sa sabi-sabi, mga kapatid. Dahil alam mo,
Pag naglingkod kami sa Panginoon, hindi kami pababayaan ng Panginoon sa aming buhay. May direksyon ang buhay, kagaya ni David, mga kapatid. Kahit anong gawin sa kanya, ng kaaway, ililigaw siya ng kaaway. Pero hanggang ang Panginoon ay sumasa kanya, mangyayari ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Kasi, ayan, pag wala kang kataas-taasan sa buhay mo, tignan ninyo, lahat ng nawala dito, lalo na yung mga matatapang na lumalaban, tingnan niyo yung buhay nila. May direksyon ba? Oh. Yung iba, ayaw umimik. Tingnan niyo ang buhay nila. Oh, bakit? Pag wala kang kataas-taasan sa buhay mo, pwede mo nang gayahin lahat. Walang nasusunod sa iyo, ikaw na lang eh. Pwede mo nang gawin lahat. Oh. Kaya kung anong pinopost ng mga hindi mananampalataya sa Facebook, yun na rin ang ipopost mo. Pero nung ikaw ay mananampalataya, hindi ganun yung post mo. Hindi ganyan ikaw manamit, iba. Ay nakakatakot, Brother Joseph, pag wala tayong kinikilalang kataas-taasang Diyos sa buhay natin. Wala, gagawin mo na lahat. Oh. Gagawin mo na lahat. Oh, umiinom na ng alak. Wala na. Kung saan-saan na. Oh, pero nung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, maayos ang pananamit, maayos ang itsura, maayos ang buhay. May direksyon ang taong mayroong kataas-taasan sa kanyang buhay, mga kapatid. Lahat na lang sinusunod. Pag wala kang kataas-taasan sa buhay mo, na Diyos, susundin mo na kahit anong sabi-sabi. Ay pag sinabi, alam mo, ay kasjaya, galit ka na. Oh. Yung mga walang Diyos, kunting gulong lang ng mga tagalabas. Pinaniwalaan na nila. At pupunta sa church, galit. Diba, nangyayari na hindi ito eh. Sabi ko nga, mag-ingat kayo sa kanila. Mag-ingat kayo. Pagdating dito, galit. Hindi naman. Hindi naman ginawa ng masama. Mag-usap tayo, pastor. Tapang. Nagulat ako, bakit galit to? Yung pala, kinausap ng mga mga mangkukulam, mga kapatid. O tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Mayroong spiritual na kaaway. Ang sabi ng Biblia, for we wrestle not against flesh and blood. Ang kalaban natin ay spiritual. Kaya kailangan mo ng mga taong may kapangyarihang spiritual. Hindi tao ang kalaban natin, espiritu, mga kapatid. Lahat na lang pwede sundin. Lahat na may counter mong kapangyarihan, akala mo sa Diyos na dahil wala kang kinikilalang kataas-taasan. Hindi mo alam, demonyo na pala yun. Mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos. Walang direksyon, walang katiyakan ng buhay ng sino man na walang kinikilalang kataas-taasang Diyos sa kanyang buhay. At ito yung isa, maaaring sinusunod mo na yung pakiramdam mo. Emotions. Yung hirap sa emotion, hindi yan stable. Pag masaya, ang paligid, masaya yung pakiramdam mo. Kaya huwag tayong susunod sa pakiramdam. Amen. Madaya yan. Di ba? Madaya yan. Kaya may mga tao, nagtataka ako eh. Nung Sunday, masaya. Susunod Sunday, galit. Ang delikado yun, mga kapatid. Amen. Nung Sunday, pansinin ka. Next Sunday, hindi ka papansinin. Delikado yung mga ganon. Hindi consistent. Delikado yun, mga kapatid. Nagpapadala sila. Utulungan tayo ng Panginoon. Kung merong magdadala sa atin, mga kapatid, yung mabuti, yung dakila, yung makapangyarihan, walang ibang kataas-taasang Diyos sa buhay natin, mga kapatid.
Palakpakan natin at purihin ang Panginoon. Hallelujah! Tulungan tayo ng Diyos. Okay? Kagaya ni David, may direksyon ng buhay niya. At kung wala tayong kataas-taasang Diyos sa buhay natin, wala tayong masasandalan. Tandaan mo yan. Kaya pag ikaw ay may kataas-taasang Diyos na kinikilala, meron kang sasandalan. Number 2, mga kapatid. Kaya pag wala kang Diyos sa buhay mo, wala. Sarili. Kaya nga may mga tao nagpapakamatay. Dahil wala silang malapitan na makapangyarihan sa lahat. Akala nila wala ng solusyon. Saan sila pumupunta? Sa katulad lang nilang tao sila pumupunta eh. Nanay nila, lolo nila, uncle nila, kapatid nila. Tao din lang yan eh. Katulad mo may limitasyon. Amen. Na kapag sinandalan mo yan, meron ding hangganan ng kanilang magagawa. Pero kaya ngayon itong mensahe ng Panginoon sa pagtatapos na ito upang, hallelujah, tapusin natin ang taon na ito na may kinikilala tayong Panginoon, hallelujah, na dakila sa lahat, na kaya nating masandalan kahit ano pa man ang problema natin, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit anong problema yan, pera, karamdaman, ano man yan, hallelujah. Hallelujah! Meron tayong masasandalan. Kaya kahit anong atake ni Saul, walang warrior si David, kukunti lang yung tao niya. Ang tao niya yung mga tumakas, yung mga may utang, yung mga nagtatago, yun yung mga nakasama niya. Yun ang kasama ni David. Samantalang si Saul, ang mga kasama niya, mga warrior. Libo-libo pa. Mga kapatid, kung tao lang ang usapan, walang laban si David. Ulitin ko, David? Nakikinig kayo si David? Kung tao lang ang usapan, hindi natin kaya si Saul. Pero ang totoo, hallelujah, merong kataas-taasang Diyos na masasandalan si David, mga kapatid. Kaya anuman ang atake sa kanya, anuman ang plano sa kanyang patayin, kung kasama mo, David, ang Panginoon, mangyayari ang plano ng Diyos na ikaw ay maghari sa bayan ng Israel. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya kapatid, tandaan mo ito. Bago matapos ang taon na ito at bago papasok ang panibagong taon, ilagay mo sa puso at isipan mo na kung meron kang kinakailangan na pinakamahalagang pangailangan, ay kailangan mong maunawaan ang kataas-taasang Diyos sa iyong buhay. Huwag kang makalimot na ang pinakakailangan ng nilikha ay ang mannilikha, mga kapatid. Huwag kang makalimot na merong gumawa sa atin. Hindi natin kaya ang lahat. Hindi natin alam ang lahat. Magtiwala tayo sa gumawa sa atin bilang nilikha ng Panginoon. Kailangan natin ang manglilikha sa buhay natin, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Huwag kang makalimot. Para malaman mo yung buhay mo, lumapit ka sa gumawa sa iyo. Amen. Huwag kang magpapatokso sa mga tao. Kaya kami pinadala ng Panginoon, maiintindihan nyo ngayon, para ipakilala sa inyo, ipaunawa sa inyo, na nilikha lang tayo at kailangan natin ng manglilikha. Shall we say, praise the Lord? The goal of the enemy is to make you do something that will separate you from the Most High God, your Creator. Ang target ng kaaway ay ilayo ka ng demonyo, kaaway, doon sa gumawa sa iyo, na siyang makakatulong sa iyo, kapatid. Gusto niya makagawa ka ng isang bagay,
para ikaw ay mailayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, sa Genesis chapter 3, tingnan ninyo, anong ang kaaway tinukso, ang si Adan at si Eva. Tingnan ninyo, ha? Ganyan, huwag kayong makikinig sa may mga demonyo, ilalayo kayo niyan sa Diyos. At ang nakakaano kasi, ang pagkakaiba kasi ng salita ng demonyo, nanghihikayat yan eh. Alam mo, mag-ingat kayo sa mga salitang malumanay, parang mabuti. Na samantalang dito, ang narinig ninyo, si pastor ang tapang mag-aaral. Ayaw ko ng ganon. Ayaw ko ng koreksyon. Pero, nilalapit ka sa Diyos. Malumanay. Pangiti-ngiti pa. Alam mo, kapatid, magkakabagyan tayo, mag-iinayat tayo. Dayo na kayo, matilayo naman kayo sa Diyos. Kaya nga ahas yung pumunta doon sa Garden of Eden eh. Hindi leon. Dahil yung leon, yung ahas, ano yan eh? Napaka-gentle. Hindi mo nga alam, natutuklawin ka niyan eh. Ang pangit niyang tawaging ahas ang isang tao eh. Amen, dahil akala mo hindi ka tutuklawin ka pa rin. Amen. Sana wala ng ahas dito, mga kapatid Sana wala ng ahas dito. Sabihin mo sa katabi mo, sana wala ng ahas dito. Dalang-dala ako, bugbog sarado ako. Ang daming nagtatraidor sa akin. Meron pa ba dito? Meron pa ba dito? Aywan ko lang. Dahil nung mabait din sila sa akin eh. Tapos mamaya, lahat na. Ang hirap. Malumanay, maayos. Tapos mamaya, mga kapatid, ayan na. Nagkasala ang tao. Hanggang ngayon, nakakagawa ng kasalanan ng tao, mga kapatid. Sabi natin and man fall. Anong ginawa ng Panginoon? Pinalaya si Adan at si Eva sa hardin. Yan ang gusto ng kaaway. Ilayo kayo sa paraiso ng Diyos. Ilayo kayo sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2, behold, the Lord's hand is not shortened. Kapatid, hindi maliksi ang kamay ng Panginoon. Hindi maiksi. Pero tingnan ninyo, that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. Pero makinig kayo, verse 2. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Alam mo ba yon? Ng ating kasamaan, ang ating kasalanan, yan ang nagpahiwalay sa atin sa Panginoong Diyos. At yan ang gusto ng kaaway. Huwag kang tumupad sa salita ng Panginoon para ikaw ay magkasala. Kaya dapat pahalagahan natin ang mga bagay spiritual. Pahalagahan natin ang tahanan ng Panginoon. Napapaalalahanan tayo dito, mga kapatid, hallelujah. Dito yung lugar na hindi ka ilalayo ng mga ngaral, hindi ka ilalayo ni inuman sa Diyos kung hindi. Patuloy tayong sama-sama, mga kapatid, na ilalapit sa Panginoon dahil wala tayong ibang kailangan sa buhay natin kung hindi ang tunay na makapagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin, ang Panginoon Diyos. Ang ilalayo kayo ng kaaway. Ilalayo kayo ng kaaway sa church. Tingnan niyo yung mga kinakausap nila. Mag-ingat kayo, ha? Sabi ng Biblia, sabi mo, kaya ko, pastor. Lahat ng nagsabing kaya, nawala. Dahil ang sabi ng Biblia, ito na, sa nag-aakalang nakatayo, mag-ingat ka, baka ikaw ay mabuwal. Kaya namin, pastor. Kaya. Tingnan niyo ang nangyari doon sa mga nakausap ng mga alam ninyong kumakalaban sa gawain. Nasaan sila ngayon? Wala na din, Marcel. Dapat matuto tayo
Shall we say praise the Lord? At kailangan natin marinig ito, mga kapatid. Amen. Ang plano ng kaaway, ilayo kayo sa gawain, ilayo kayo sa lingkod ng Panginoon. Kita nyo da kita riinayo. Di dadumad to ika imadayo da kinyakon. Hindi nyo alam. Ang atake ng kaaway, dahan-dahan, hanggang sa mamaya, wala na rin dito sa loob ng church. Dahil ang gusto ng kaaway, mailayo kayo sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa ating mga bisita. Amen. May mga ginagamit ng Panginoon na tayo naman ay ilapit sa Panginoon. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa mga nagdadala sa atin dahil alam nila kung sinong makakatulong sa inyo. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Sabi ng Biblia, hindi ka pa nananalangin. Alam na ng Diyos yung pangangailangan mo, kaya ganyan kaganda kung meron kang kinikilalang Panginoon na makapangyarihan sa iyong buhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ngayon mo maintindihan. Kaya nagbibigay ang Panginoon ng pastor. No. Nung nag-aaral kami sa nung Friday, may klase kami lagi, BOC, sa mga pulis para sila ay ma-reach out. Sabi nung kapitan, mga kapatid, sana lagi na lang yung mga pastor, pakinggan yung may gito, sana sila na lang lagi ang mag-facilitate. Kasi mas napapaliwanag nila ang salita ng Panginoon kaysa sa amin. Sila kasi nag-google pa eh. Kaya sabi, ang sarap makinig pag yung mga pastor ang nagpapaliwanag, nagpa-facilitate ng mga istorya dito sa Biblia. Sana ganun din kayo, ano? Amen? Kahit meron kang Biblia, hindi mo maiintindihan ng sarili mo lang yan. Isipin mo na lang maigi, Brother Joseph, ba't ka pabibigyan ng pastor kung naiintindihan mo yung Biblia? Ang totoo, mababasa mo yan. Pero hindi mo maunawa ng lubos yan. Amen. Lalo na kung wala kang espiritu ng Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos. Amen. Because the author of the Bible is the Holy Spirit. Amen. Writers, marami. Moses, mga lingkod ng Panginoon. Pero yung author nun, kaya nga walang gulo eh. Kahit iba-ibang libu-libong taon yung pagitan nila, walang nagkakagulo sa Biblia. Hindi sila nagkita-kita yung iba, pero walang pag-aaway. Bakit? Ang author ng Biblia ay ang walang ibang espiritu ng Panginoong Diyos na nandoon sa mga taong sumulat. Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos. Hindi tayo ang naglapit sa sarili natin sa Panginoon. Walang pwedeng magsasabi sa atin na hinanap ko ang Diyos. Huwag mong sabihin yan. Mamaya may babasahin ako. Huwag mong sasabihin na kapag church ka dito, sabihin mo, hinanap ko kasi ang Panginoon at nahanap ko siya. Ang totoo, ikaw yung nahanap. Sabihin mo sa Panginoon, salamat sa Diyos. Wala kang planong maglingkod sa Panginoon. Wala kang plano sa buhay mo. Sarili mo lang ang iniisip mo eh. Pero salamat sa Panginoon, may dakilang plano ang Diyos sa buhay natin. Gusto kong ipaunawa sa inyo. Ito, intindihin nyo, ba't kayo may pastor? Ito, maintindihan ninyo, may babasahin ako mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 3, the ox knows its owner. O yung baka daw. Yung baka, alam niya yung amo niya. Brother Oli, kilala ka ba ng baka mo? Kilala ka ng baka mo? Sabi, ikaw si Rolly, kuna na.
Ayun, si Rolly ko na. Oo, sa amoy pa lang, amoy, kilala ka na. Malayo ka pa lang nga, nakaganon na yun. Ito na naman yung mabaho. Siyempre, pawis sa bukid, di ba? Awa naman to si Insyong, paluin mo nga yan mamaya, Brother Rolly. Ang laki ng ngiti niya eh. Sabi ng Biblia, the ox knows its owner, and the donkeys its master's crib. Alam nila yung kulungan nila eh. Yung maliit na kabayo, wala din sa atin kasi yon, donkey. Meron lang monkey, mga kapatid. Yung maliit na kabayo. Pero sabi ng Panginoon, but Israel, mga tao, does not know. My people do not consider. Ti Ilocano, ammo dagiti baka ti akin kukwa kadakwada. Ammo mat dagiti asno iti lugar apang pakanan iti apoda kadakwada. Ngem ti tao ngem awan ti ammo dagiti Israelita. Saan na makaawat dagiti tattao. Walang alam ang tao. Kaya ngayon naiintindihan mo na bakit may pastor. Kaya nga sabi sa Jeremiah, pagdating sa Jeremiah, pinangako ng Diyos, sabi ng Panginoon, and I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Kaya ngayon, pag meron kang lingkod ng Panginoon sa buhay mo, kilala mo na ang iyong tagapagligtas, kilala mo na ang iyong kataas-taasang Panginoon, dahil ang gusto ng Diyos, ikaw ay muling mailapit, hallelujah, sa naglikha sa buhay mo, kapatid. Palakpakan natin ang Diyos na mabuti! Insyong, kaya ka binigyan ng Panginoon ng pastor sa Ephesians chapter 4 verse 11 bilang regalo sa tao. Ang regalo sa tao ay hindi gamit, buhay. Kaya kayo binigyan ng pastor dahil, pakinggan nyo, hindi nagkukusa ang tao na hanapin ng Diyos. Sabi ng Panginoon, yung baka, kilala niya yung amo niya. Yung donkey, alam niya kung saan yung kulungan niya, nagpapakainan sa kanya. Minsan yung anak ko noon, kaya minsan hindi ko pinapakawalan yung mga anak ko dito, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Pag pinakawalan ko yung mga anak ko, ang hirap pumasok sa loob. Ano nang pangalan ni kapatid? Roel. Noel. Wow! The first Noel. Maka-Diyos, mga kapatid. N yun, N, hindi R. Noel. Hallelujah. Alam mo kaya hindi ko lang sila pinapalabas ng hapon? Ang hirap nilang papasukin itong sinasabi ko sa kanila dyan, no? Mga anak ko, lilit pa, pero pag kinausap ko yun, parang matatanda na. Lalo na si Sammy. Hindi ko sila kinakausap na parang mga, hindi gano'n. Masyadong binibaby. 2 years old, 1 year old, napapalo na yan. Matindi ang pastor dito. Dahil gusto ko, mga kapatid, maturuan sila habang bata sila. Dahil sabi ng Biblia, pag naturuan yan mula bata, dadalhin nila yan hanggang sa paglaki. Sabi ko sa kanila, alam niyo yung mga manok, tignan ninyo, saan yung mga manok ako pag madilim na. Sinundo sila ng nanay nila, Sister Priscilla? Hello mga kapatid. Tignan niyo yung mga nakulam, hindi makangiti, Pumunta yung nanay nila, kutak! Kutak! Ganon. Sabi ko sa mga anak ko, ang hirap niyong papasukin. Tagalog, Ayaw kong Englishin, tatagalogin ko din, Tingnan yung paligid ka, kung saan na yung mga manok. Andun sa puno, tingnan ninyo ka ako. May manok dyan noon, sa mayroong akasya.
Yung mga manok kahit hindi utusan, alam nila kung saan sila pupunta. Kayo gabi na, madilim na. Hello mga kapatid. Ganon ang sinasabi ng Panginoon sa mga tao. Buti pa yung baka. Alam niya yung amo niya. Buti pa yung donkey. Ngayon nyo naintindihan. Ba't nag-istorbo ang Panginoon? Sabi ni Brother Rolly, mayroong tao doon, may pangarap, may gustong marating. Meron din akong plano sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, halika gagamitin kita dahil nakalimutan ako ng mga tao doon. Gusto ko maalala nila ako at ipakilala mo ako sa kanila kung gaano kahalaga ang kataas-taasang Diyos sa isang nilikha sa buhay na ito. Hindi kayo magkukusa. Hindi tayo magkukusa. Ang tao ay may sakit. Ang tao ay may sakit na makakalimutin. Tandaan niyo yan. Kaya kailangan natin lagi na ng magtuturo at magpapaalala sa atin. Salamat sa Diyos! Hallelujah! Kung meron tayong tagapagturo at meron lagi tayong nag-aalala sa buhay natin, hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hindi mo makakalimutan ang Panginoon kung lagi mong kasama yung nagpapaalala. Kung lagi mong kasama, mga kapatid. Kapatid, mayroong Diyos. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Kapatid, tutulungan ka ng Panginoon. Kailangan mo lagi na mayroong nagpapaalala sa iyo at hindi mo makalimutan ang Panginoon kung mayroong nagpapaalala. Pero minsan gagawin ng kaaway ganito, ang tingin nyo sa akin, lalo na yung mga nakulam, ang tingin nyo sa akin, kalaban. Ang tingin nyo sa akin, pahirap. Totoo, kami nga, bugbog sarado nga kami, pati bulsa namin. Ayan. Ilalayo niya yung loob ninyo. At kayo naman, dahil malumanay magsalita yung mga tao, paniwalang-paniwala kayo. Agkakabagyan tayo, giinayat tayo. Sige, ay wen, amen. Ramat. Kay mamaya, kakausapin ko kay mamaya. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Trabaho namin. Ilapit tayong lahat sa tagapagligtas. Ilapit tayong lahat sa naglikha sa ating mga kapatid. Dahil isang araw matutumba tayo, isang araw magkakaroon tayo ng problema. Pero kung kasama natin lagi na ang kataas-taasan, hallelujah, kagaya ni David, hallelujah, mula sa nung bata, hallelujah, hanggang sa kanyang pagtanda, sabi niya, walang pinabayaan ng Panginoon na naglilingkod sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Malinaw na. Kaya tumawag ang Panginoon ng pastor. Malinaw na. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Sa pastor na nagbautismo at naggabay sa akin. Hindi ko sinasabi to dahil pastor ako. Dati din akong kagaya ninyo. Kung pasaway ako, hindi ako naging ganito. Salamat sa kanilang buhay. Salamat, tinalikuran nila yung sarili nilang plano at ambisyon para lamang, hallelujah, may lapit kami na mga tupa sa Panginoong Diyos. Hallelujah. When you have the man of God, you are again and again and again constantly connected to God, mga kapatid. Amen. Walang ibang taong magpapalapit sa iyo sa Diyos kung hindi ang lingkod ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Mag-ingat kayo sa kaawat. Yung pakiramdam ninyo, mga kapatid, pag kinulam kayo niyan, ayaw na ninyong magpakita. Umiiwas na kayo. Amen. Ang hindi nyo alam ang plano niya, ihiwalay kayo. Hallelujah. Hindi nyo alam. Humihiwalay na kayo kay pastor at sa church. Ang hindi nyo alam, mamaya sa Panginoon, tignan nyo yung buhay. Ibang-iba na. Hindi naman sasabihin ng kaaway na ihiwalay ka dyan niya sa Diyos. Hindi. Hindi ka niya sasabihin.
Diyan, huwag kang ano dyan. Huwag kang sama dyan kila pastor sa church. Hindi mo alam, hindi ka nga sumama-sama, hanggang sa mamaya, iba na yung mahalaga sa paningin mo. Hanggang sa mamaya, nakita mo na lang yung sarili mo, iba ng takbo ng buhay mo. Matuto tayo sa pagkakamali ng iba, mga kapatid. Maging lesson nawa yan. At ang pangarap nawa natin, Lord, ayaw kong mawala sa piling mo, kataas-taas ang Diyos. Kung mayroong pinakamagandang relasyon sa buhay na ito, kayong mga naloko na. Naloko ba ito si Sister Priscilla? Niloko ka ba nila, Sister Priscilla? Ha? Wala sa tao ang tunay na pag-ibig. Tandaan niyo yan. Pag pangit ka na, pag bumaho ka na, at iiwanan ka na. Dito sa Panginoon ang tunay na pag-ibig, mga kapatid. Na kahit ikaw ay makasalanan, kaya ka pa rin niyang patawarin, kaya ka pa rin niyang tanggapin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, sa John 15, verse 4 to 7, pasensya ka na, Ilocano, agtalanaed kayo kanyak, ket agtalanaed akmat kada kayo. See? Hinihintay lang ng Diyos ang mga tao. No saan kayo ang makikamang kanyak, di kayo makapagbunga kasi tisanga saan maikamang itipuon. Kita nyo, dagiti awanan nga sanga, ang nangagbungbunga. Amen. Shakti po unti ubas, da kayo dagiti sanga. Tiyagtaing kanyak, katagtaing akbat kenkwana, adunto ti maibunga na, tanu awana, awanti maaramidyo. Amutay kumaday takakabsat. No awan ni Apo, awan sirbi ti biyag tayo. Isaan nga tayong kanyak, may beleng, akas iti sanga ngakit magango. Maurnong dagiti kakasta sa ngakit, maipuorda. No ag tayong kayo kanyak, ket ag tayong dagiti saok kada kayo. Dawatin nyo tiyan yama na kayatyo, ket maitidto kada kayo. Madaydayaw iti Apo kakabsat. Purihin ang Panginoon. Salamat sa paalala na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon Jesus. Salamat sa paalala na kung kami nakatugtong sa iyo, ang buhay namin ay magiging mabula. Salamat kung nakadugtong kami sa iyo, nariyan ang tunay na buhay. Again, I would like to say that the goal of the enemy is to make you do something that will separate you from the Most High God, your Creator. Uulitin ko yan. Ang goal ng kaaway, makagawa ka ng isang bagay na magpapahiwalay. Kaya nga sabi kanina ni Sister Priscilla, sabi ko, tingnan niyo yung mga wala dito, iniisip ko sila. Sana yung mga wala dito, ganun din iniisip ko, kumusta na kayo si Pastor? Sabi ko kay Sister Priscilla kanina, kumusta ni Randy? Andun, Pastor, nahihiya. Sabi ko, huwag siyang mahiya. Ano bang ginawa ko dito nung bumalik ka? Pinalayas, pinagalitan. Amen? Hindi. Hindi. Lagi niyong tandaan yung nakasulat doon. Welcoming you to the Church of the Lord Jesus Christ, where you can find chance. Huwag nating gawan ng masama dito. Huwag nating ilayo ang sarili natin dito. Dito tayo nakakasumpong ng pagkakataon, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Bakit ginagawa ng kaaway na ilayo ka sa Panginoon? Bakit? Tandaan mo yan. Because the devil knew God is so powerful to fix any problem and to fix all His love creation. Takot ang kaaway na ikaw ay makakilala at may lapit sa kataas-taasang Diyos. Dahil alam ng kaaway na kaya niyang ayusin ang buhay mo. Kaya kang tulungan ng Diyos. At kapag nakita mo ang kapangyarihan ng Panginoon at kabutihan ng Diyos, natatakot ang kaaway
na hindi ka na magpapatuloy sa sarili mong landas kung hindi. Pag nakita mong pag-ibig ng Diyos, katapatan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, ikaw ay mananahan sa iyong tagapaglikha, mga kapatid. Kaya huwag kang pumayag, hallelujah, na merong maglalayo sa iyo sa tagapaglikha mo sa buhay. Walang iba ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya bago matapos ang taon at bago papasok ang panibagong taon na hindi pa natin nakikita kung anong mangyayari, ang gagawin natin ngayon, ilalapit natin ang sarili natin sa lumikha sa atin, mga kapatid. Kalimutan mo muna yung katabi mo. Kalimutan mo muna ang isipin mo ikaw na nilikha. Kailangan mo ng tagapaglikha sa buhay mo. Hindi pa natin alam ang mangyayari sa 2026, pero ito ang tiyak. Hindi pa natin alam, hindi pa tayo nakarating, pero ang Diyos nakita na niya, alam na niya. Kaya kung meron mang dapat tayong mapitan at pagkatiwalaan ang kataas-taasang Diyos sa buhay natin, ano man ang pagsubok sa 2026, ano man ang problema, kung alam mo ang Panginoon, hallelujah, at ikaw ay magtitiwala sa Kanya, at ikaw ay lalapit sa Panginoon, malalahan sa kataas-taasang Diyos, alam mo, ano man ang mangyari, ang Panginoon ay hindi ako pababayaan. So we will get close to God, mga kapatid. Hindi talaga pera yung kailangan natin. Kailangan natin ng Diyos na nagbibigay ng pera, mga kapatid. Amen. Sa mga may sakit, hindi talaga kagalingan ang kailangan natin. Kailangan natin ng Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Kahit inumin mo lahat ng gamot, kahit puntahan mo lahat ng doktor, kung hindi ka kagagalingin ng Panginoon. Kapatid, lahat ba ng lumalabas sa ospital magaling? Hindi. May mga lumalabas doon, wala nang hininga. Bakit, pastor? Nandoon naman yung mga nurse, nandoon naman yung mga dalubhasang doktor, at nandoon na yung mga gamot. Makinig kayong lahat. Siya ang nagpapagaling, mga kapatid. Handa na ba kayo? Dahil kahit anong sakit mo, kahit wala kang doktor at wala kang pambili ng gamot, kung ikaw ay mayroong kataas-taasang Diyos sa buhay mo, huwag tayo magpapalilang sa kaaway. Sasabihin mo, ang kailangan natin ay trabaho para maayos ang buhay natin. Ang kailangan natin ang Diyos na nagbibigay ng magandang trabaho upang tayo ay kumita. Hindi mo kailangan ng bakod kung ano pa man sinasabi ng mga tao. Ang kailangan natin ang kataas-taasang Diyos na magbibigay ng proteksyon sa buhay natin. Ang tunay mong kailangan ay yung naglikha sa buhay mo, kapatid. Bago kayo tumayo, ang sabi ng Panginoon, anak, mabuti pa yung baka. Kilala niya yung amo niya. Mabuti pa yung asno. Alam niya kung saan siya pupunta. Hallelujah. Pero ang mga tao, asan na kayo? Hallelujah. Binigay ng Panginoon ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Mga tao, nasaan na kayo? Na nagpadala ng mga lingkod niya para tayo'y mapalalahanan, kapatid. Ito na ang tamang oras. Bago matapos ang taon na ito, iayos natin
natin, hallelujah, ang sarili natin sa harap ng Panginoon at sasabihin natin, Panginoon, kikilalanin kita in the good times and in the bad times, Panginoon. I need you in my life, Lord God, hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos, hallelujah. Mayroong kinakausap ang Panginoon. Hinihintay ka ng Panginoon. Hinihintay ka ng Panginoon. Mabuti pa yung baka. Mabuti pa yung asno. Nasaan na yung mga tao na handa kong patawarin, na handa kong pagalingin, na handa kong iligtas, na handa kong tulungan, na handa kong pagpalain. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Sabihin natin, Panginoon, hindi ako kagaya sa iba. Hallelujah! Panginoon, hindi ako kagaya sa iba. Matapos silang matikman ang kabutihan mo, matapos silang matikman ang kapatawaran mo, matapos silang matikman ang biyaya mo, Panginoon. Alam niyo, marami dito pinagaling ng Panginoon. Pagkatapos silang gumaling na sila sa sarili nilang buhay. Totoo yung sabi ng Panginoon, mabuti pa yung baka, mabuti pa yung asno. May mga tao tinaningan ng Panginoon, pinagaling ng Diyos sa lugar na ito, mga kapatid. May mga tao dinala dito, hindi na humihinga, pero binigyan pa rin ng Diyos ang buhay. Pero ngayon, nakalimot na sila, nalilang na sila ng away. Sabi mo, Lord, hindi ako magpapalinlang sa araw na ito, sa taon na ito. O Diyos, sa iyong paalala, kailangan ko ng kataas-taas ang Diyos sa aking buhay. Hallelujah! Ipikit natin ang ating mga mata. Hallelujah! Ipikit natin ating mga mata. Sabihin mo, Lord, hallelujah, patawarin mo ako, Panginoon. Come on, everybody. Patawarin mo ako, Panginoon. Kung nakakalimutan kita sa aking mga lakad, kung nakakalimutan kita sa aking mga buhay, Panginoon, patawarin mo ako. At simula sa araw na ito, Panginoon, hindi na ako mapayag na merong magpapalayo sa akin sa iyong presensya, Panginoon. In the name of Jesus. Come on, somebody. Hallelujah. I feel the presence of the Lord in the house. Hallelujah. Oh, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Diyos. Hallelujah. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Kailangan mong magsisi. Kailangan mong magpakumbaba. Kailangan mong lumapit sa Panginoon. In the name of Jesus. Come on, hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Lahat tayo lalapit sa Panginoon, mga kapatid. At ipakita natin sa Panginoon kung gaano siya kahalaga sa ating mga buhay. Sabihin mo, Lord, hallelujah. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko nito, Panginoon Diyos. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus, by the power of the Word of God, and by the power of the name of the Lord, I release the Spirit of God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Glorify the name of the Lord! Hallelujah! Buksan mo yung labi mo, ipahayag mo sa Panginoon, Lord! Ito ang huling altar call ng 2026 sa church na ito.
Hallelujah. Next Sunday, 2026 na, 2025 ngayon. I will confess. Hallelujah. I will worship. Hallelujah. Lugtang na tangiwag mo. Hallelujah. Iasinal ko tatapagin. Itinamarswa. Hallelujah. Iasinal tatapagin. Hallelujah. Presensya niya ako. In the name of the Lord. Hallelujah to God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Kailangan namin ng kataas-taasang Diyos sa buhay namin. Hallelujah! Kailangan namin ng direksyon. Kailangan namin ng masasandalan. Walang iba makapangyarihan sa lahat. Huwag kayo magsiksikan dyan sa likod. Hallelujah! Maluwang. Hallelujah! Maluwang tayo mga kapatid. Oh, come on, sige. Magpakababad tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. I feel the Spirit of the Lord. Ay hinihipo ang Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia, if you hear the word, harden not your heart. Pag narinig mong salita ng Panginoon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Sabihin mo, Lord, I believe, I will obey. Hallelujah. Hallelujah. Manalangin tayo. Praise God. Lalo na nilapit ko sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ilalapit ko si nanay ko sa iyo, Panginoon. Ilalapit ko ang mga anak ko, Panginoon. Ilalapit ko ang aking mga kapatid. Walang lalayo sa Panginoon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ano bang espiritu na nagpapalayo sa Diyos? Ano bang espiritu na nagpapalayo sa church? Ay sinasaway ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. We will come close to God. In the name of the Lord. Kapatid, ito ng tamang panahon, babawi tayo sa Panginoon. Repentance is in order. Hallelujah. Tayo magsisi, Panginoon. Kikilalanin kita sa buhay ko. Simula sa araw na ito, kailangan ko ng direksyon sa buhay. Kailangan ko ng masasandalan. Hindi ko kayang mabuhay sa aking sarili. I need you, God. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Bless my brother, Lord. Let the healing power of the Most High rule. In the name of Jesus, bless my brother. Bless my sister, God. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Sabihin mo, Lord, hindi na ako maniniwala sa bulong ng takot na kalabas. Hindi na ako makikinig sa bulong ng kaaway. Nalalayo sa presensya mo. Nalalayo sa paglilingkod, Panginoon. Karapat-dapat kang paglingkuran. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang pasalamatan. Karapat-dapat kang itaas. Karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang Panginoon, wala nang iba. Purihin ang iyong dakilang pangalan. O Jesucristo, hallelujah na tapat. Jesucristo na mabuti. Sa iyo ang kaluwalhatian magpakailan-kailan pa man. Hallelujah. Kapatid, huwag ka nang makakalimot. Mayroong nagmamahal sa iyong Panginoon. Naghihintay sa iyo. Hallelujah. Hinihintay ka niyang lumapit. Hinihintay ka niyang lumapit. Praise God. Praise the name of the Lord.